Patuloy sa ating mga balita. Posible ang paglahok ng mas maraming maliliit na political parties at mas marami ang magkakaroon ng oportunidad na mapasama ang representasyon sa BARMM Parliament sa ilang probisyon na ipinapanukalang amyendahan sa ilalim ng Bangsamoro Electoral Code. Ito ang sinabi ni BTA Deputy Speaker Attorney Ishak Mastura. Sa ngayon, aprobado na sa level ng Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws ng Bangsamoro Parliament ang BTA Bill number 419. Ang News Now sa report. Aprobado na sa Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws ng BTA ang BTA Bill number 419 kung saan ibinaba ang membership requirement para sa regional political parties mula 10,000 members ay gagawin na lang 5,000. Dahil dito, ayon sa komite, mas may tsansa na ngayon ang mas maliliit at community-based groups na makapag-organize at makasali sa eleksyon. Ibinaba rin sa 2.5% ng total valid votes cast ang minimum vote requirement para makakuha ng representasyon ang isang partido. Layunin nito na bigyan ng pagkakataon ang mas maliliit na partido na manalo ng pwesto at mas maipakita sa parlamento ang iba't ibang boses ng mga botanteng Bangsamoro. Pwede sila maglipat ng registration nila. I think with this time given, kasi isa rin yun ata ang gustong ma-clarify sa batas na sa Congress na ang gagamitin na natin ngayon na registration is yung bago. Hindi na yung registration sa 2025. I think nabasa ko doon sa, hindi ko pa kasi nababasa yung totality ng bill ni Congressman Z. Adyong. Pero doon sa write-up sa news, nakalagay doon na they will be using the current registration. So, kung halimbawa ang registration within 6 months, baka mahabol pa, September pa naman eh. So magpalit ka na ng registration. Ngayon dapat hingin mo sa COMELEC na i-lift mo yung registration para makalipat ka ng registration. So people from Sulu can if they want to change the registration, pwede, pero ang maging challenge mo dyan, you can change registration but as a candidate, kailangan mo ng 1-year residency. Di kung lilipat ka 6 months, so sabi mo, nag-move ka ng residente within 6 months, nag-register ka rin within 6 months, pero ang requirement ng law is 1 year. So you can register as a voter within 6 months of the election, but you cannot be qualified as a candidate if you have not been a resident for at least 1 year. So yan yun ang scenario for Sulu. Kasi sabi mo, hindi ba yung disenfranchisement? So kung gusto nilang bumoto sa BARM, lumipat sila ng registration. Kung within the 6-month period na pwede kang maglipat ng registration. Pero ipalift mo muna sa COMELEC yung bar nila ng registration. Kasama rin sa mga reforma ang requirement na mag-nominate ang mga partido ng hindi bababa sa 30% women nominees para masigurong may makabuluhan at hindi token lamang na partisipasyon ang kababaihan sa mga posisyon ng pamumuno. Itinakda rin ng panukala ang pagsabay ng eleksyon ng sectoral representatives sa kauna-unahang parliamentary elections kapalit ng dating assembly-based selection process. Bukod dito, naglalatag din ng panukala ng mas komprehensibong certification process para sa mga sectoral organizations at sectoral wings ng mga political parties. Ayon kay Committee Chair Siti Fahani Uyuyod, committee-level approval pa lamang ito at daraan pa sa full deliberation ng lahat ng mambabatas sa plenary sa susunod na linggong sesyon. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.